Good morning Taiwan! Thank you so much sa lahat ng bago kong subscribers at na-reach natin ang 1K subscribers! Thank you so much guys sa inyong unending support sa aking channel, and of course, special thanks sa aking mga sponsors, yung Barbecuehan sa Kalye and Ashley Apparel. Thank you so much for your support. Once again, this is Maris, and this is Love Maris channel. Alright guys, masayang-masaya ako dahil open na naman po ang Taiwan na mag-hire ng mga Filipino workers dun sa Pilipinas. So, syempre, masayang-masaya tayo dahil may matutulungan na namang mga Pilipino na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa at dito sa Taiwan. Ano nga ba tayo mag-apply? Yung mga gustong mag-apply na pumunta dito sa Taiwan. Ayan, so for this video, ituturo ko sa inyo yung mga basic na kailangan para mag-apply papunta dito sa Taiwan as factory worker. So, dahil maraming nagtatanong sa akin sa Facebook kung paano mag-apply, okay, so yan, ginawan ko to ng video para mas madali po nilang masundan yung pag-apply, or meron silang idea kung paano nga ba mag-apply papunta dito sa Taiwan as factory worker. Pero syempre guys, bago yan, yung mga hindi pa po subscribers at hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button below and click the notification bell para po updated po tayo sa aking mga videos. Okay, thank you so much! Okay guys, so eto na. Yung mga nagbabalak mag-apply, yung mga gustong magkaroon ng trabaho na nasa Pilipinas. Alright, so yung mga gustong maging factory worker here sa Taiwan, so dapat ito yung mga basic lang na ihahanda ninyo para matanggap kayo sa agency. Kasi pag wala ang mga documents na to, hindi kayo line up ng agency or hindi kayo i-entertain. So syempre kailangan nating ihanda itong mga documents na to para walang hassle, para pagkabigay nyo, pag-apply kayo sa agency, ila-line up kaagad kayo. Okay? Kasi yung ibang agencies talagang pag wala kayo nito, hindi kayo i-entertain. So, sasabihin nila, kumuha muna kayo bago kayo bumalik sa amin. So, sayang ang time. Kung may hiring sana nung time na yun, edi sana na i-line up kayo. So, ito yung mga basic requirements para mag-apply sa agency. So, kailangan, number 1, ang valid passport. At least 1 year validity yan. Okay? 1 year validity. Kung nasa 11 months na lang ang iyong passport, kailangan mong mag-renew muna bago ka mag-apply para walang hassle, walang problema. So, valid passport. And number 2 is yung voter's ID or voter's certificate. Kailangan meron kayo yan dahil talagang importante din yan sa agency. And number 3, of course, yung ating UMID ID o yung SSS. So, kung wala pa yung mga baguhan, yung mga fresh graduates na gustong mag-apply, kumuha lang kayo ng SSS registration or yung certificate ibibigay ng SSS. Pwede yun sa mga sa mga baguhan pa lang or yung mga wala pang UMID ID. Okay, and then number 5 is yung birth certificate. Kailangan yung copy sa munisipyo at yung sa PSA. So, syempre, kumuha kayo nun. And kung married kayo, kukuha syempre kayo ng marriage certificate. O, again, municipal copy at yung PSA. And next guys, yung vaccination card. So, syempre, kailangan fully vaccinated kayo dahil stricto ang Taiwan tungkol sa mga vaccines na yan. So, kailangan fully vaccinated kayo and meron kayong yung
vaccination card. So, yun guys. So, kailangan meron kayo niyan bago kayo mag-apply sa agency. Yung valid passport, at least 1 year validity. Number 2 is yung COMELEC ID or COMELEC certificate. Tapos number 3 is yung UMID ID, okay, or SSS registration. And number 4 is yung birth certificate or marriage marriage certificate from municipal copy and the PSA copy, and then yung vaccination card. Okay, so kailangan meron kayo niyan bago kayo mag-apply. So ayan, so paano nga ba mag-apply ngayon sa mga agencies? So, ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Pwede kayong kumuha ng agent or pwede kayong mag-DIY. Pwede naman yon. Kasi, pag may agent kayo, ipapasok lang naman kayo. Kayo pa rin ang gagawa, kukuha ng mga requirements nyo. Ang gagawin lang niya is hanapan kayo ng agency. So, kung gusto niyo namang mag-DIY, syempre, kailangan yung pumunta sa agency or kayo ang bahala lahat. Alright? So, ako nag-DIY ako nung nag-a-apply ako. So, okay lang naman. Medyo, syempre, may mga hindi kakabisado na lugar or saan kukunin yan, saan kukunin to. Pero, eventually, nahahanap mo rin naman. Lalo na pag may mga kasabayan ka na aplikante at sabay-sabay kayong hanapin at i-complete yung mga requirements niyo. So, paano nga ba mag-apply ngayon sa mga agencies? So, ang payo ko sa inyo, i-browse nyo yung poea.gov.ph or POEA website para tingnan ang mga legit na agencies papunta dito sa Taiwan, and then i-check ninyo isa-isa yung mga agency na yun sa kanilang Facebook page or yung mga Facebook nila. Kasi dun sila nag-a-update kung may hiring ba ang Taiwan or yung mga employers dito na hawak nila. Kaya magpo-post naman sila eh. So, i-check nyo mabuti yung mga Facebook pages nila. So, pagka nakita nyo na, syempre, titingnan nyo yung mga requirements nila kung paano mag-apply, kung nagtatanggap ba sila ng walk-in or through online. So, doon nyo lahat makikita sa kanilang FB pages, yung mga announcement, kung may hiring sila, kung qualified ba kayo doon sa hiring nila ngayon na sa qualifications ng employer. So, syempre kasi may qualifications pa rin yan. So, yung tingnan nyo, dun lahat makikita. So, kanya-kanyang yan. Merong ibang agency na pwede ito. Meron naman din yung iba na hindi pwede. So, kailangan yung tingnan mabuti para hindi na kayo magsayang ng oras na pumunta pa doon tapos hindi pala sila tumatanggap ng walk-in or hindi sila tumatanggap through online. So, always check. Kasi, they will post naman eh. So, ayan. Para hindi rin tayo magsayang ng pamasahe na pumunta pa doon or So, sa ngayon, ang nakikita ko is through online or online applications ang mostly na tinatanggap nila. So, basta i-check nyo lang. And then, yun. Kaya, konti lang ang binigay kong requirements kasi pagka naka-line up na kayo dun sa kanila, ibibigay nila yung mga additional requirements. Yung agency na mismo ang magbibigay ng mga listahan ng iba't ibang requirements kasi marami pa yan. So, ang binigay ko lang sa inyo is yung basic para lang matanggap kayo sa agency. And pagka naka-line up na kayo or na-interview na kayo, doon bibigay nila kung ano pa yung mga next step. Sila na ang bahala. So, wala pong direct hire dito. Or, meron man yung sa POEA, yung may mga company din na hawak ang POEA,
Pero hindi ko alam ang process nun. So, siguro mahaba ang pila doon. So, lahat talaga ng pupunta dito ay through agencies. So, yun ang mai-share ko sa inyo. So, yun ang mai-share natin, yung mga basic requirements. I hope na tulong yan sa mga aplikante na gusto talagang mag-apply papunta dito sa Taiwan. So, pag nandito na kayo sa Taiwan, don't forget na bumisita sa barbecuehan sa kalye, dito lang po sa may Hsinchu. And of course, pagka about naman sa mga damit na Hypebeat, you can contact Ashley Apparel. You can check on their pages. Page pala. Ashley Apparel. Yun. Yun po yung Facebook page nila. So, you can check them out, yung mga latest designs ng Hypebeat and other clothings na binebenta nila. So, thank you so much guys, and I hope to see you here in Taiwan. Thank you, and God bless to all of you. Salamat sa inyong suporta sa aking channel. Thank you!